So ano yung diocesan chancery at chancellor? So kumbaga ito yung civil registry ng isang diocese. Okay? Ito yung nag-handle ng lahat ng records ng diocese. Halimbawa kung mayroon silang sasabihin sa mga nasasakupan or kung meron silang namatay na member, Kaya ko lang na-research to dahil yung aming dating parish priest na si Father Percy Sapin, nakakalungkot na sumakabilang buhay na pala. Last Friday ata namatay si Father Percy. So, magbablog din ako mamaya tungkol dyan kay Father Percy, no? And then, pag sinabi mo namang chancellor, yun yung parang in charge ng diocesan chancery. Kumbaga siya yung registrar. Kumbaga siya yung registrar ng chancery. Siya yung namamahala ng lahat ng records. Kumbaga yung diocesan chancery o yung chancery, yun pala yung record keeping office ng isang diocese. Yun na importante nating malaman, ha. So dito sa Imus, kung saan tayo nabibilang, meron diyang chancellor, yung record keeper meron tayong diyang chancellor, yung record keeper ng diocesan chancery. Yun namang moderator of the curia. Okay, alam naman natin yung curia para yung cabinet. Kumbaga sa presidente, yan yung cabinet, mga cabinet members. Sa cabinet, di ba, ang namumuno dyan is si executive secretary. Executive secretary dyan ngayon, si Bersamin, di ba? Si Luis Bersamin ngayon kay PBBM. Pag sinabi mong moderator of the curia, yun naman ngayon yung parang executive secretary, yung pinakamataas na pinuno ng cabinet. Di ba? So, ibig sabihin, pagka ang isang moderator ng curia, mataas yung posisyon niya sa diocese. Kasi siya yung moderator ng curia. According yan sa 1983 Code of Canon Law. So, iba-vlog pa rin natin mamaya yung Code of Canon Law na yan. So, yun lang po.